Ayun guys, hello, good morning, good afternoon, good evening sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Rosel TV. Guys, nandito tayo para mag-reaction sa vlog ni Boss B. Ito ay yung kapanayam niya kay Kuya Kindred TV dahil si Kuya Kindred ay andyan na sa Bicol para ewan ko na awan natin kung anong dahilan kung ba't dumaan siya dyan sa Bicol. Po. Pero bago ang lahat, pakisuportahan po muna nga Manang Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog at Kalingap. So guys, start na tayo. Alam na kung bakit napasugod to. Kaya interviewin natin. Nabalik ka si Kindred Bakit kaya pasugod? Nagkabuhay ka naman. Siyempre. Ang laking tao, guys, yung kanyang bodyguard, si Kuya Kindred. Kindred, bakit ka pasugod? Bakit ka napasugod dito? Ha? Yari ka kay King. Hindi, yung talaga po buta ko dito. Bakit ka? King. King, oh. Ayun guys, napakinggan natin na yun talaga yung purpose ni Kuya Kindred pa, kaya dumaan dyan sa dito. Itong si Iking talaga. Dahil nakapagbitaw ito dati ng pananalita kay Kuya Kindred, na kapag nagkita sila kakalawitin siguro kakalawitin ng ang lieg. Grabe yan ngayon yung patunayan na kaya niyang kalawitin ang lieg ni Kuya Kindred, di ba? Hindi pumunta ako dito dahil kay King. Dahil yung mga hamon nila na patalawitin. Okay na dito ako. Pag hindi mo dumito naman yan, gagawin ko dito. Layo-layo ng Mindanao. Punta ka dito. Punta ako dito para pagbigyan yung gusto nila. Pero yung sinility, full. Ayun, tinukoy na niya, pati yung bossing ni Iking, na si Mr. Leo din. Diba? Kasi alam natin, yan yung nagpapahunting dito kay Kuya Kindred. Full? Oo. Isang taon mo kung isang buwan mo hinahanap, Mindanao ka mo. Ilan saan yung naghanap sa akin, Batola? At tumakas ako sa Mindanao. Pero sabi kagabi, tamang-tama daw at meron na rin daw love date na parating. Saan mo video? Kaso? Okay, kung meron. Ano problema? Kasama pala, si Kuya Kindred sa kakasuhan. Grabe naman. Ang daming kakasuhan, baka makulong lahat yan. Sikip sa yan. Sikip sa Shelda yan, guys. Mahihirapan ang mga pulis yan. Sikip. Tanggapin mo. Oo naman, di ba? Wala naman ikaw magagawa kung talagang mayroon, di ba? Kung talagang mayroong, tawag dito, kaso, dito kay Kuya Kindred, tatanggapin lang talaga, di ba? Yun na lang yung magagawa ni Kuya Kindred. Yan lang yung dala-dala mong damit? Mga po yan, yung mga sandilo kayo po yan, mga footwear, pusa, mga media. Ay, paano kung halimbawa mamay, makita mo si King? Papaling mo siya. Oo. Pakita sa akin, in-upload mo ngayon, para mapanood niya. Kung pakita sa akin sa sindor ng lahat, papaling mo siya. Ayun guys, kapag nagkita raw sila kampalin, pinapa-upload na agad kay Boss B itong video na ito para mapanood na itong si Iking. Ano kaya guys? Magkita kaya ito sa sentro? Itong dalawang ito. At ano kaya nga magaganap? Diba? Kami si Manas. Grabe nga, hindi ka ba nakikita ni Kuya Bal? Tataka yun. Tulog pa. Tulog pa eh. Di ba nalaman ko yung bal na pupunta dito ako, di alam. Ginawa. Ang sabi, naliligo ko siya. Ang sabi, pumunta ako ng light, at dumagaw kami siya. Okay, pila ko. Bakit kailangan mo pagkambili dito sa light? Ano meron sa light kailangan mo pagkambili dito? Nagtago ko daw eh. Lumapit na nga. Lumapit na nga. Isang buwan na akong pinapahanting. Kaya ako lumapit ako dito para yun sila may harapan. Ngayon, nung nandito na ako, parang bagbuntot naman pala yung si Mang Kanor na yan eh. Bagbuntot. Bakla pala yan eh. Ibang bukil ang target eh. Bukil. Ayun, tinawag pang bakla itong si Iking. Dahil si Mambupi lang yung target, Hindi lumalaban ang dito kay Kuya Kindred. Kasi Mambupil, yung kanyang talagang pinupukusan. Ayun nga lang, talagang hindi rin siya inaatrasan nitong si Mambupil. Diba?
Ano mo yung mobile? Ewan ko. Kaaway din sila. Si Bopil na inatarget. Hindi ka daw naman eh. Okay. Pero ano masabi ko sa'yo, Mang Rick, Mang King? Yung mga sinasabi mo, nilunok mo yung dalawa, ni Manas. Ako sabi mo ko eh. Hindi naman ako nabigol. Mamaya po na ako sa sentro, pakita ka dyan sa sentro. Ako na lang sa sampal tayo, kasi naman sa kakalitin mo ako eh, wala naman. Ako na Ayun ano, talagang sinabi na ni Kuya Kindred na pumunta sa sentro. Ano, dahil pupunta si Kuya Kindred dyan sa sentro. Grabe. Grabe ang tapang nito si Kuya Kindred talaga. Talagang lumapit pa talaga siya dyan. Ano, dahil siguro, pinatunayan ni Kuya Kindred na hindi siya natatakot. Ano, dahil kung ano-ano ang pinapalabas nitong si Iking sa mga live na natatakot na raw itong si Kuya Kindred. Ano, sampal sa'yo. Sampal, hindi suntok, sampal. Para matauhan. Sampal. Sa pagubos mo. Kaso, ang problema, nagtago daw sa Mindanao, doon ka daw sa sasakyan mo na nag-live. Ayun kung sasakyan ako. Kasi ayaw mo na lumana yung Bahay? bahay mo. Bakit mas safe ang sasakyan nila sa bahay? Puro, sabihin niya sa boss niya, puro kwentong barbero. Palapal nga yung boss niya, palapal yan. Pero nasa Cebu daw talaga yan eh. Walang pakialam kaitan siya. Ang importante, totohanin niya sinasabi niya, hinahanting niya ako. Oh. Bakit sa Cebu niya, pinapahanap rin na namin dalawa ako. Ano yun si Panikoy? Kailangan din siguro yung pagamutin eh. Hindi basta-basta yung gastos mo pupunta dito. ayun ano, Mang Iking. Ayan, hindi na si Kuya Kindred. Ano, lumapit na sa inyo para hindi na kayo maghanap. Ayan, patunayan nyo ngayon yung kaninyong mga pinagsasabi noong mga nakaraan. No? Kasi, ayun na, lumapit na sa inyo. Layo-layo. Yun ang pinunta ko dito. Para hindi na sila meron panganting. Yun ang pinunta ko dito. Anong purpose mo daan mo dito? Kaya nga. Oo. Pwede mo akong dumili ito ng Manila. Bakit kailangan ko dumaan ng Bicol? From Mindanao to Manila, pwede akong mag-direct to Baco. Kailangan ko pang dumaan dito. Yes, so, totoo naman yun. Pwede namang mag-direct doon dito papunta Manila. Diba? Kaso, dito siya talaga pumunta sa Bicol. Talagang sa inyong dalawa, Manas at Wang Kanor. Gusto sa akin inspiran. Tatlo kayo. Apat sila Lierde. So, palita kayo. Puro kayo salita. Big boss daw yun eh. Pag puro kayo salita, tapos kung pinalagang kayo, ngayon, parang bang, wala. Pag may nag-comment, parang papunta na si Kring, papunta na. Wala kang pagkaroon sa kanya, si Bob lang ako. Naduduwag ka na yata. Dati giginagin. Naging talaga, no? Naging walang pakialam kay Kuya Renred pala. No? Dahil alam na niya na nandiyan na ikaw, no? Kuya Renred. Kaya wala nang pakialam sa'yo. Si Mang Bupil na lang yung kanyang aawayin. Kaya na pagsasabihan ni Kuya Renred na bakla, no? Guys. O, di ko tatanggal itong mga sing-sing na ito pag tumama sa mukha niya. Sabi niya, pag ginagawin ko doon niya ako, kaliwa, cemetery, pagkanan ng hospital. Grabe. Ilabas mo ngayon yung hospital. Grabe naman yun. Balik ako isugod dyan sa kakawa. Akala mo, 1,000 lang yung ginastos mo papunta galing Mindanao dito. Pag-ipag-away ka lang. Ikaw itong dinayo ko, pagpakita ka. Diba sa makalabas ng taysan yan, wala pang gasolina yun eh. Ako, kahit saan sulok ng Pilipinas, kaya ko pumunta anytime. Marami akong diesel, marami akong panggas. Ikaw umasa ka sa sponsor. Nagpagawa ka ng simbahan, hindi ko mapalakaya. Nangingi ka sa mga tao ng pangmerienda, pabili ng plywood, nakakaya ka. Tigil mo na yan. Bilan mo na lang kaya? Para baka ano ka naman. Gwapa, tigil niya, nakakaya kayo. Nag-project kayo, team gwapa ng simbahan, tapos hindi nyo pala kaya. Ipinangingi pa ng founder nyo yung plywood, sino daw Grabe, ano. Grabe guys. Grabe yung mga sinisiwalat ni Kuya Kindred dito. Ano? Tungkol doon sa pinapagawang simbahan. Alam nyo guys, hindi dapat ganyan yung ginawa nila. Dapat nag-donate na lang sila sa simbahan. Ano? Tapos yung bahala na yung pare na dumiskarte sa pagpapaayos ng simbahan. Ganun dapat. Diba? Donation lang dapat ang kailangan diyan. Hindi yung sila mismo yung magpapagawa. Diba? magbigay ng plywood, 5 piraso. 5 piraso, di nyo ba may provide yan? Nakakaya kayo? Mga team gwapa, kala mo malakas kayo? Tinira mo pati team guwapa. Oo, team gwapa. Lahat sila.
Project nila yan eh. Oo. Eh, bakit pinanghingi sa mga tao? Hindi na magbigay ng plywood. Pati pang merienda ng mga karpintero, ipinanghingi sa mga viewer. Yan ba yung malakas? Yan ba yung sikat? Grabe, ano, tawa ng tawa si Boss B, ano, sa mga sinasabi ni Kuya Kindred dito. Ano, hindi siguro makapaniwala si Boss B, ano, na ganito, katapang itong si Kuya Kindred. Ay, sus. Yari na. Pati ting guwapo pala eh. Kinaganito nito. Ang dami pa naman daw ng ting Walang pakialam sa guwapa. kanila. Mga tingwa pa walang pakialam. Ano sabihin yung tingwa pa, tingwa pa yan. Oo, totoo naman. Di ba? Oo. Tingwa pa yan eh. Oo. Ayun lang. Magpakalalaki ka mong kanor. Pakita ka sa akin. May dalawang araw ka pa. Anong araw na yun? Ayun guys, ano, yun lang talaga yung sadya ni Kuya Kindred yan, ano, yung magkita sila ni Mang Kanor o ni Doklap or ni Iking, ano. At grabe ano guys. Yun lang talaga yung sinadya ni Kuya Kindred yan, ano. Kaya diyan siya unang pumunta, ano. Halip na magdiretso sa Manila, ay diyan na muna nagdiretso sa Bicol, di ba? Grabe. Sabado. Sabado. Oo. Linggo. Martes ako alis dito. Bigyan kita ng marami. Matagal-tagal ano guys, matagal-tagal yung pag-iintay ni Kuya Kindred dito, ano. At bibigyan talaga ng paghahanda itong si Iking, ano guys, sa kanilang pagkikita. Ano, hintay mo makawin si Manas para may kasama ka. Di ba sa Manila? Oo, sa Manila. Mukhang sponsor. Diba? Mukhang sponsor kasi yun eh. Pero hawak daw ni Manas yung sulpina mo. Ha? Yung kaso mo, nasa Bakit siya may hawak? Ewan ko. Bakit nasa kanya yung Filipina? Bakit wala sa akin? Yan pa ang isa guys, ano, bakit naki-red sa inyo sa Pina? Dapat kung ano yung address ni Kuya Kindred, doon pinadala ng NBI ba ang nagpadala, no? Dapat doon nila pinadala sa address kung saan nakatira si Kuya Kindred, no? Hindi yung bakit nakay Manas yung kanyang Pina. Aba, Hindi, bibigay na siguro. Ihatin na sa akin. Ihatin mo sa akin yung Filipina ko, Manas. Ihatin mo sa akin. Para magkita tayo. Yun ang magandang gawin mo. Di ba, kasama mo dati yan dito sa, sa White House? Ay, grabe yan, di ba, Nas? Ay, huwag niya ako alam ko istorya mo, boy. Ha? Ito sa sakyan ko, ginamit niya, boy. Ha? May pasabog pa. ginamit saan naman yan, Kuya Kindred, ano? Talagang pasabog na naman itong kay Kuya Kindred na sasabihin kayo. Ginamit niya ang sasakyan ko. Naghatid kay Casey. Madaling araw. Casey ba? Oo, sige. Yung pinabahayan doon sa Katanawan. Ano yun? Ano yun? Yung magandang babae? Oo, ano pa nga? Kasi nga. Ano? Diyan lang siya sa Bailabo. Ang kalawaan. Katanawan ba yun? Oo. Yun. Yung pabahay. Ginamit niya yung sasakyan ko. Yung natid kay Casey madaling araw. Para sa kanyang kalibugan. Paano kung tambangan ka ng dalawang mamaya? Ito, wala ka pa naman kasama. Isa lang kasama mo. Sagasaan ko pa yan. Magkano lang buhay ng tao man? 12,000? 40 mo? Oo. Wala mang kwenta tao yan eh. 12,000 lang yan. Halaga? Ha? 12,000 lang halaga nyo. Wala naman kayo kwenta. Hindi naman kayo kilalang tao. 12,000. 24,000 lang. Instant. Pabayan ko agad. Oh. Grabe. 12,000 lang ang buhay na ni Iking sa ni Kulang Ood, ano, para kay Kuya Kindred. Ano guys, grabe naman si Kuya Kindred. Talagang babayaran na lang kung paharang-harang dyan sa daan yung dalawa. Para mayroong pambiling bitsin na ano nyo. Ay, pa itong kasama mo ito? Oo. Pag sumama ka sa tigil at tibiran, paano purposahan niya? Ikaw lang naman Ito, damay na. Yung boss niya, ipakalamig ko sa aking bata. Pero ano yun, mag-helicopter yan siguro pumunta dyan. Kasi ikaw nahanting din nga eh. Yan ang alam ko eh. Pero sabi naman niya, ikaw lang daw naman ang nagagalit sa kanya. Sabi ni Leo D, hindi daw naman siya nagagalit sa iyo. Silang galit sa akin. Wala daw naman siyang ginawa sa iyo. Pero ikaw daw lang nagagalit sa kanya. Bakit ipapahanting kung hindi galit kay Kuya Kindred? Yun ang tanong. Bakit ipinapahanting kung hindi galit itong si Mr. Sponsor? Comment sila, kung naalala mo yung Fortuner. Oo, di ba? Galit na galit sila sa Fortuner na sinasabi ko. Bakit? May sinabi ba akong sa kanya yung Fortuner? Sila lang naman ang bigay ng composition doon sa Fortuner. Wala man akong ibang
yung Fortuner na yun, guys, alam naman nating lahat, yung Fortuner na nasa thumbnail ni Kuya Kindred, ay yun yung Fortuner ni Kuya Bal, guys. Ay ko, ay ba yung Fortuner? Eh, bakit? Bakit galit na galit sila? Ayun guys, hanggang dito na lamang po ang ating konting pagre-reaction dito sa vlog ni Boss B. Guys? Grabe, Grabe talaga ang mga sinabi ni Kuya Kindred dito. Sa kanyang mangiking ay pulang uod. Guys? Sa palagay nyo guys, may mangyayari kayang kita-kita itong si Kuya Kindred saka si Mang Iking. Sa palagay nyo guys, at ano kaya ang mangyayari? Di ba? Kaabang-abang ito guys. Hanggang dito na lamang po. Bye-bye. God bless po sa lahat. Peace.